Magandang umaga po sa inyo lahat. Biyernes, 26 ng Enero. Bago ho natin umpisa ng investigahan, maganda ho, laging kilala rin po yung mga supporters ho namin, kaibigan po namin. Ito po yung mga private entity na tumutulong po at partners ho namin dito ho sa ginagawa ho namin. Sino po sila? Kilalanin. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. Ito na po ang programang, pinupuntahan po, nilalapitan. Ayaw po namin maraming pila sa labas, kaya maaga palang ginagawa po namin. Sinisiguro namin di po kami nakakadistorbo sa mga karating or kapatid na kapitbahay po namin ng mga gusali at nagagalit daw po sila pag maraming pila. So ginagawa po namin, pinapapasok na po namin maaga. Marami pong nagtatanong kung saan, paulit-ulit po kami po yung matatagpuan sa 102 Timog Avenue. Sa Ritual Center sa Quezon City, Timog Avenue po kami. Yan, maaga pa lang po, pinapapasok na po namin. So, para kumpleto na po rito. So, alas 8, bukas na po kami hanggang alas 2 lang po ng hapon. So, yung pakiusap po namin, agahan nyo lang po. Pag malalayong probinsya, sabihin nyo agad para mabigyan ho agad kayo ng priority at makita po kayo at makabalik po kayo. Kung nandito lang po kayo sa malalayong lugar ng Luzon, pag malayo na po, sabihin niya po sa amin. Lahat po ng mga reklamo at sumbong, binibigyan ng agarang aksyon, solusyon, nag-iisang pambansang sumbungan. Eto na po, hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Doktora, hinuhulugan kong lupa, patapos na, bakit mo ibinenta sa iba? 13 taong nanilbihan bilang kagawad, inalisan ng insentibo na kapitan, pati sweldo, ginawang hulugan. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Marami pong hindi nakakaalam na kami po sa Bitag ay bumibisita na po sa mga malalayong probinsya at inaalam po namin. Kung minsan tatrabaho po kami tahimik lang po sa mga lugar na kung saan, dyan sa Visayas, sa Mindanao, ganun na po sa Luzon. Ngayon, kung malayo po kayo, sinasabi po namin, pwede naman po ninyo kami padalhan ng inyong message, private message. Yung iba talaga, bumabiyahe pa, papunta rito. Mamaya, segment po namin, papalabas po namin sa inyo para makita niyo po mga boss. Yung pagpunta namin sa Davao, saan po kayo nakikita? Ito po pinalabas na po namin. Again, to remind you na talagang nag-i-effort po kami pumunta. Ito po yung unang pinuntahan namin last year and then sunod-sunod na po yan sa ibang lugar. May mga tinatrabaho po kami at mapapalabas pa rin po yung mga na-rescue po namin. So, ito naman, mga boss, mamaya babalikan po natin, baliktanaw, yun pong ginawa namin sa Davao na kinuha muna namin yung tindahan na inagaw po nitong mga nagbabantay lang sa kanilang amo dahil may nagsusulusol. So ang ginawa po namin, kinuha po namin. Baliktanaw po yan. Ito naman, mula Misamis Oriental. Nakipagsapalaran si Evelyn sa Maynila upang ilapit ang kanyang problema patungkol sa lupa ng kanyang nabili sa isang doktor. 3 araw daw itong natulog sa tabi ng kalsada, naghihintay ng tulong. At ang kanyang nagawa dahil sa sobrang pag-aantay na hindi naman inaasikaso sa kabila, sus Mariosep naman to, ay pumunta na agad sa Bitag. Huwag na po kayong kung saan-saan kayo pipilat, patutulugin lang sa labas, hindi kayo pinapansin ng hinayupak na mga yan. At ako nagsasabi, dumiretso na po kayo. So,
Ito na ho, halos mawala ng pag-asa na pagbabaliwala sa kanya. Kaya ito na po, idinulog po sa ating sumbong. Ay bibigyan po natin ng pag-asa. Titingnan po natin kung anong aksyon at solusyon magagawa po natin. Detalye ng kanyang sumbong. Panorin. Lumapit po ako sa stag ipabitag mo kasi gusto ko pong ireklamo si Dr. Dulce Abihar, yung may-ari ng lupa na hinuhulog-hulugan ko. Yung lupa na hinuhulog-hulugan ko, bininta po sa iba. Ang usapan naman namin dati, yung nag-down ako ng 20,000 pesos kalahati sa presyo ng lupa, ang usapan namin is pwede ko nang tayuan ng bahay anytime. Nung 2020 ng December, nagdagdag ako ng 3,000. Nung June, nakausap ko yung anak ni Doktora na si Bing. Sila na daw ang kakausapin ko tungkol sa lupa. At tatanggapin daw nila yung pang-fully-paid ko, pero hindi nila ako bibigyan ng deed of sale. Nalaman ko na lang na bininta pala sa iba. May mga tao na nagpupunta doon, inutusan daw yun ng anak ni Doktora na si Aiki Abihar para gibain yung bahay namin. Kasi matigas daw ang ulo ko, ayaw ko daw pumayag sa gusto nila. Na isauli lang nila sa akin yung binayad ko sa lupa pero hindi nila babayaran yung bahay ko. Sir Ben, sana po matulungan mo po ako makausap si Doktora Abihar. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon live sa studio si Evelyn dahil mula pa sa Misamis Oriental. Ang ginawa po namin, ito naman po sa tulong po ng aming mga public service partners. Pag sinabi kasing public service, pampubliko, ibig sabihin pang gobyerno, hindi po kami gobyerno. Kami pribado at ang tawag po sa amin non-government organization at hindi kami gumagamit ng pondo ng gobyerno. Tandaan, hindi kami mga politiko. Ang pagtulong po namin ay kabahagi po doon sa sinasabing programa na ginagawa po namin, hashtag ipabitag mo. Kaya ang ginagawa po namin mga boss, sinisiguro po namin na yun hong kaysa matulog sa mga kalsada sa tabi-tabi, hindi naman po homeless, iginawan po namin ang paraan na lapitan po yung aming public service partner na we're proud to say sila po lagi nandyan, madaling puntahan. Ito po yung Hotel Sogo. Ayan po, nakikita nyo. Kami po itaos puso nagpapasalamat at kanilang pag-unawa at pag-awa doon sa mga taong malalayong probinsya. So, naging kabahagi po sila sa aming public service partner. Mula po Misamis, ginawa po namin, binigyan po namin ng free accommodation po yan. At sa mamamagitan po ng Sogo Hotel, Hotel Sogo, ayan po, nagawa po nila. Ngayon, kasama na po natin live dito sa studio. Kahapon pa po siya dumating, pagod na pagod. Ilang araw din natulog sa labas, hindi naman po pinapansin sa kabila. Kaya ang ginawa po natin, pinansin po natin, hindi lang pinansin, binigyan po natin kahalagahan. Ito, kakausapin natin. Evelyn Raboy, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Alright. Taong 2020, kumuha ka ng hulugang lupa, 100 square meter, sa isang sinasabi niyo, umano'y Doktora Tupon Medina, Misamis Oriental. Tama? At nagbigay ka na ng down payment ng 20,000 pesos dito sa doktora na sinasabi mong inareklamo mo. Okay? November 2020, while tinayuan mo ng maliit na bahay. Yes po. Yun ba yung nakita na? Yan tinayuan mo dyan, dun sa lupang binili mo. Okay? Nakaraang June 2022, nais mo ng bayaran ng fully paid ang lupa, subalit hindi ka pinayagan ng anak ng doktora, si Fel Michael Abihar. Alright. Nitong December 2022, nalaman ni Evelyn ng kanyang kaibigan na binenta sa iba ang lupa ng kanyang binili. December 2023, binakuran na ng bagong may-ari ang bahay ni Evelyn, kaya hindi siya makapasok. Okay. Tama po. Lahat ng mga sinasabi mo, kinukuha namin, pinakikinggan namin. Kaya ka nandito sa amin, gusto namin makatulong. Alright. So ngayon, ano ba nangyari talaga? Kinakausap ka ba ni doktora? O binabaliwala ka? Ano ba ang pag-usapan ninyo? Kayo ba'y may bagay na hindi mapagkakaintindihan na baka maayos natin dito, bigyan linaw? Pakipaliwanag lang. Mula nung pumunta ako sa bahay nila,
Nung April na magpolipid na ako, nung sabi ni doktora na ayusin ko muna yung deed of sale, mag-anuhan tayo, bago niya tanggapin yung pangpolipid ko, pepirmahan mo na niya yung deed of sale. Papabalikin lang niya ako. Tapos, naghihintay lang ako noon. Nung wala nang bumalik ako doon sa bahay kina doktora, pero hindi ko na siya makakausap kasi sabi ng mga katulong, ayaw daw pumayag ng mga anak na ipakausap kahit kanino yung mama nila. Kaya palagi daw wala doon. Nakailang balik ako doon. Hindi ko na talaga nakausap si doktora. Okay, sige. Tatanong ko sa iyo, Evelyn. Ang kausap mo rito ay ang ina na doktora. Yes po. Kayong dalawa nag-uusap dito, nabigay ka ng down payment na 20,000 pesos. Yes po. Nagdagdag ka pa para ng bayad, matapos mag 20,000 pesos, magkano dinagdag mo? Bali 30,000 na ang nabayad ko lahat. So, nagbayad ka ng 30,000 na. Nagsimula sa 20,000, 30,000. Anong usapan ninyo? Ang nilagay po ni doktora sa usapan namin na 40,000, nag-down Okay. ako ng 20. Okay. Tapos, nadagdagan ko pang 3,000, tapos 7,000 Okay kasi na. hulugan yon. Pero ang nilagay niya doon, the balance to be paid anytime. Okay. Hindi niya ako binigyan ng... Alright. Linawin natin. Ang halaga ng lupa ay 40,000 pesos. Yes po. Nakabayad ka na ng 30,000. Yes po. 10,000 na lang kulang mo. Yes. At sabi niya, pag nakabayad ka na, tsaka siya pipirma ng absolute deed of sale. Yes. Ililipat na sa iyo. Kapag nabayaran mong buo. Yeah. So, paano nangyari na parang at this point in time na parang sinabi mo rin, ako'y nababahala, na sabi mo na hindi ka na pinakakausap ng mga anak ng doktora? May problema ba kay doktora? Nagkasakit ba? O hindi na pwede makausap? O ano man? Hindi. O may kalagayan? O nasa banig ng karamdaman kaya sila nakikipag-usap sa'yo? Or okay pa ba si doktora o may sakit? Nung huli ko siyang nakausap, okay naman. Wala namang problema. Ang paliwanag lang ng mga anak, sila na daw yung mag-take over sa mga ng mama nila. Okay. Sinabi ba sa'yo, nanay namin, hindi na pwede makipagtransaksyon dahil may sakit na? Wala naman. Hindi na po pwede kasi kaya kami na muna. Parang gano'n na pag ang isang mga anak nagsabi na ang magulang namin, kami na makikipag-usap, ibig sabihin may karamdaman yung magulang. Wala na naman. Wala naman. So hindi na sinabi may karamdaman. Kung sakaling wala naman, binayagan ba sila ng kanilang nanay na sila na makipag-usap at ang nanay ba sinabi sa iyo? O Evelyn, sila na muna makipag-usap sa iyo, mga anak ko, kasi sabihin niya, inassign ko na sa kanila. Walang ganun. Wala namang sinabing gano'n. Basta yung mga anak na lang sabi, simula ngayon, kami na. Hindi ka na pwede makakausap ang nanay namin. Bakit daw? Sila na daw ang mag-aasikaso. Anong problema? Anong nangyari sa nanay nila? Dahil sabi nila, matanda na yung nanay namin. Kami na Ilan taon ang nanay nila? 70 plus or 80 ata. Ang ibig sabihin, hindi na pwede mag-isip? May karamdaman na? Hindi na pwedeng tumayo? Basta yung huli kong nakausap siya, sir, ang sabi po ni doktora, may nabanggit po siya na, ewan ko ba nitong mga anak ko, Hindi yun ang interest ko. Kung may karamdaman ba si doktora na hindi niya siya pwede makipagtransaksyon? wala naman, sir. Ngayon, kung yung may problema siya sa anak niya, wala tayong pakialam sa mga anak niya dahil mga anak niya lang. Ang kausap mo ay yung may-ari, yung nanay. Walang pakialam dito mga anak. Maliban na lamang kung sinabi na, simula ngayon kayo mga anak, kayo na mga parang mag-aasikaso ng mga ganon. Eh, hindi po pwede mga anak, all of a sudden, papasok na na parang akala mo kung sino. Yun ang gusto kong sabihin. Kung titingnan natin ang paliwanag mo. Ngayon, kaya ako nagsasabi ng ganito, kayo pong nanonood po sa amin, sakaling may ganitong klaseng problema, kung ang kausap po ninyo, magulang, at pagkatapos, maliban na lamang kung ang magulang nagkasakit, at inatasan ng mga magulang na kung maaari mga anak na muna, papaliwanag ng mga anak na may karamdaman o may sakit ng kanilang mga magulang, kaya hindi na pwedeng makipagtransaksyon, gawa nga ng estado ng kanyang karamdaman, kaya sila na mga anak, makakaintindi ho tayo yan. Subalit pag mga anak ay all of a sudden, bigla na lang bumulaga, ay simula ngayon, hindi na pwedeng nanay namin, kami na. May ibig sabihin noon, eh para namang nabaliktad na ata. Kailan ba nangyari ang mga magulang ay ang mga anak ay naging magulang ng magulang? Ang mga anak ay gumanap ng magulang, ang magulang ngayon ay parang naging anak. Baliktad ang mundo. Sinubukan tawagan
ng bitag ang narareklamong doktora na may-ari ng lupa, subalit ang sumagot ay ang anak nito si Faye Michael Abihar. Hindi raw makakasagot live, subalit pumayag ito magpadala ng audio recording. Okay. Well, pahayag niya, pakinggan natin. Verbal agreement na ibinta yung lupa na 300 square meters. Nag-down siya ng 30,000 worth of, at gusto niya, ang bibilhin niya is only the 100 square meters. Hindi naman kami papayag na 100 square meters lang ang bilhin niya dahil yun lang ang na-down niya. Nag-decide kami na nagbigay kami ng time sa kanya. Binigyan namin siya ng time. Tapos hindi niya gusto. Gusto talaga niya yung only 100 square meters lang na yung parang tama sa dinaon niya. Hindi kami pumayag. Alaga naman na pumayag kami na kami man ang nagbinta na 300 square meters, nagtayo pa siya ng bahay sa gitna pa ng 300 square meters. So, tapos nagpatawag pa kami sa kapitan para masitol. Tapos sa August, September, hindi siya sumipot. Anong meaning na hindi siya sisipot? Hindi siya makipagsitol? Yung 30,000 niya, ready naman, isauli sa kanya. Ba't hindi siya makipagsitol? Gusto niya ibigay sa amin yung sa kanya yung pera na 30,000 saka siya magpapagiba ng bahay. Okay, Ang sir. gusto ko na doon tayo sa kapitan mag-usap at doon ko ibigay para mayroong documentation. Ang problema sa gusto mo magsitol, hindi naman sinabi ng nanay mo na isisitol mo na ikaw nang haharap at hindi ka binigyan ng special power of attorney, kasulatan man lang o verbal, ng magulang mo ay magpapatunay sa sinasabi mo gusto mo makipagsitol, hindi po pwede yan. Faye Michael Abihar. Sa una pa lang kung titingnan natin ang sinasabi nitong nagrereklamo rito, kaya nagbiyahe pa, kasi ikaw naman ayaw mo magsitol, ngayon isisitol ka namin ngayon para sabihin sa iyo, ang settlement mo, hindi po pwede. Kasi bumulaga ka, anak ka. Tinanggalan mo ng kapangyarihan at karapatan ng magulang mo. Ng magulang mo nakipagtransaksyon dito sa nagrereklamo. Hindi kayo, mga anak pa lang kayo. Kung sakaling umaayaw kayo sa ginagawa ng magulang ninyo, huwag niyong agawan ng karapatan. At hindi lang karapatan, ang nanay ninyo ang kinausap nito. Ngayon, para sasabihin ko, ang nanay ninyo ang may-ari, hindi kayo. So, hanggat hindi pa ibinigay ng nanay ninyo etong lupain at ipinamana na sa inyo at sasabihin nyo, idedeklara nyo, papakita nyo ang mga papel na sinitol mo na kay, sabi ng nanay mo, hindi sitol, sinetel, na settle, Mariosep na to, boyset. Salita mo, ang paliwanag mo, bulok. Although tinatanggap ko, pero hindi po pwede. Mayroong 40 dito. Nagpatayo siya. Gusto mong ibalik yung 30,000, po pwede. Kaya may condition ka pa. Unang-una, gusto kong sabihin. Kaya ako nagpapaliwanag sa kanya, ayaw makipag-usap. Tawagan nga tong subukan mo kung gusto ito mismo, sino ba tong nasa linya ng telepono? Talunan. Sino tong nakabili ng lupa? Si Sita Agani. Dagani, kausapin natin muna to. Sa linya ng telepono si Sita Dagani. Magandang umaga sa iyo, Sita. Sir. Sita, kaya magandang umaga, salamat sa pagtanggap mo ng tawag po namin, At ako naman po ay nagpapasalamat taos puso na ako'y tinanggap mo. Naka-live po tayo sa IBC TV 13, okay? Ma'am, kaya po lumapit sa amin itong nagko-complain na si Evelyn. Nagbiyahe pa mula Misamis. Ay pumunta roon sa kabilang istasyon. Nag-antay, natulog na sa labas 3 araw hanggat ang ginawa niya, pumunta na po sa amin. Naawa naman kami sa istorya niya at simukan namin at ito'y linawin natin. Ma'am, ano po ba nangyari dito? Parang ito pong si Evelyn Raboy na nakipag-usap doon sa doktora na nagmamayari ng lupa at meron silang verbal agreement. So nagkasundo kasi hindi naman papasok itong si Evelyn dyan magpatayo ng bahay kung walang kasunduan at meron daw silang usapan base doon sa sinasabi ng complainant na magbibigay siya ng ang presyo ng lupa na 100 square meters daw ay 40,000. Ito'y sabi niya. So nakapag-down na po siya, nakapagbigay lahat ng
30,000, entonces kulang na lang po siya ng 10,000 pesos. And all of a sudden, nagbagong ihip ng hangin ng mga anak pumasok na at parang ang ginawa ay tinanggalan ng kapangyarihan ang magulang na kaya ko tinatanong kung ang magulang ba'y may sakit na hindi na makapagdesisyon, wala ng discernment, so sila na or ito ba'y napamana na sa kanila kasi ang pagkaalam po namin, base doon sa sinasabi ng complain ang kausap niyo rito ay may-ari yung nanay. Ma'am, ano pong masasabi niyo? Ako, sir, sa primero lang, sa noon, sir, yan ang babae, nagsabi sa akin, hindi ka ba magbili sa aking bahay? Ko hindi, kasi mayroon akong bahay, 100,000. So, hindi ko bumili sa kanyang bahay. Ma'am, sandali. Ma'am, sandali. Sita, ang tinatanong ko, ano ba naging usapan ninyo nitong doktora at ikaw na nalaman mo ba na itong si Doktora Dulce Abihar at itong lumapit sa amin si Evelyn Raboy, may pag-uusap, may transaction bago po bago niyo po nabili ang lupa. Sila po muna dahil ito. Alam niyo po Kanyang anak ba? lang, sir. Ano Kanyang na? anak lang, sir. Well, kung ang anak ang kausap mo rito, kanino ba nakapangalan yung titulo? Sino bang nagmamayari ng lupa? Yung mga anak o Kay magulang? mama niya. Okay. Kay mama niya Alright, na... okay. Pamati sa ako, Sita, no? Kining akong gustong ingon sa imo, ha? Oo. Parang yuta na binili nimo, ang tag-iya na si doktora. Yes, sir. Por eso ako nag-explain sa imo, ha, na ako nag-pilipit na magbisaya, kay pilipit dila na ako. O, lagi, sige, sir. I will try my best to talk to you in Bisaya. Ang tag-iya ng lupa, ang inahan na doktora. Kana man siya ang tag-iya, so presumption na ako, siya ang sa titulo sa iya. Dili man pwede mga anak mo entra na lang, ang murag mga talpulano, unya ingon din sa katransaksyon ng iyang inahan, si Doktora Dulce, kanin din sa amo, nagrereklamo, si Evelyn, na sasabihin na lang, ingon niya siya, karon kami na, wa nang magulang namo, unsa man na, bastos man na. Kay ang titulo man sa inahan. So, ang sa ako, nahibalaan ba nimo ganang titulo? Ang tag-iya si doktora, pero si doktora na transaksyon din kay Evelyn. Nga man kaning mga anak, kumbaga, para bang mga talpulano, sila na maging, simula ngayon, kami na. So, you cannot allow that na yung mga anak na hindi nagmamay-ari will take away the rights ng magulang. So ako, sinasabi ko sa iyo to. Bakit sa anak ka nakikipagtransaksyon? Samantala ang kausap dito magulang. Sino bang susundin mo? Yung may-ari o sa yung may-ari mismo nakipagtransaksyon? Alamin mo muna kasi kung may kasunduan, importante, linawin mo muna. Kahit na yung mga sulsulerong mga anak niya, hindi po pwede makialam, maliban na lamang kung hindi na makapag-isip ang magulang. Maliban na lamang kung may sakit ang magulang, wala na sa sarili, wala na sa katinoan, so po pwede na sila. Pero hanggat mandyan pa ang magulang, hindi po pwede nang gawin ng mga anak, agawin, at parang ang magulang, ginagawa nilang utusan na lang na sila na ang magdidesisyon sa magulang. Siguro ikaw magulang ka rin, tama? Magulang ka ba? Ina ka na ba? Yes, sir. Gusto mo bang agawin ng mga anak mo ang kapangyarihan mo at karapatan mo, ang pagmamayari ng lupa mo at pagkatapos mga anak mo, nakipag-transaction ka kay Ben Tulfo, binili ko lupa ko sa iyo, nag-transaction tayo, meron tayong transaction, o ano nangyari? Tapos sasabihin ng anak mo, kung sino man sa anak mo, simula ngayon, ako na. Tapos tinanggalan ka ng karapatan mo, ikaw may-ari. Ano sa palagi mong gagawin mo? Magagalit ka, matutuwa ka? Pasapatigilin mo ngayon kung sino nagbubulong sa yung lalaki na yan. Ikaw ang kausap ko, Sita. Yes, sir. Sabihin mo dyan sa nagbubulong sa'yo, tigil. Nasa ere tayo. Bana ko. Bana nimo, dili man ko interesado sa bana nimo. Ikaw man ang bumili. So dili man bana nimo. Okay, sige. Sabihin sa bana ay sabat diha. Sige. Sagot. Sir, nagkuhan ko sa iyang mga anak, sir, kay tigulang na ko na iyang mga anak niya, wala dirito sa US.
Asa ba si, asan tag-iya? Kanin si doktor, asa? Sa US din, sa Pilipinas? To sa US ko no, sir. Oo. To sa US. O kung sa US, naabay special power of attorney, kanang inahan nila, para ingnon, kamo na diha, mga anak na ako, ikaw, Sita, dinha ka na makipag-transaction sa anak na ako, pero gusto na akong ingon sa imo, na naamay ko katransaksyon, na ang katransaksyon na nauna si Evelyn. Giingon ba sa imo ang anak? Wala, sir. Gipuran. Wala. Gipuran naman gud nila, sir. Gipuran naman gud nila, sir. Ang tema sa Ay, ilang mama. bastos man mga custom ring ingana ng mga anak, kung ang mga anak ko na, laparuhong ko na. Dili man po pwede na. Unya, ang ginawa, ang gigihimo ng kanya mga anak, binakuran yung balay. Gilagyan ba ng bakod? Sige, namimilipit na ako sa Bisaya. The best that I can, nagbibisaya ako sa iyo. So pasensya ka na, naghahagul-hagul, halo-halo ng Bisaya ako rito eh. Special na halo-halo ha, hindi regular. So, mali yung ginawa ninyo. Kini-question ko ang pagbibili mo ng lupa. Hindi ako abogado. Subalit, ang sistema ng pagbabalik mo ay mali. May nadidihado rito eh. May naabuso rito eh. Merong biktima rito. Iniwan ninyo sa ere. Ang hindi mo alam, Sita, dapat nagtanong ka muna doon sa mga anak, malinis ba yung lupa na yan? Kasi ang katransaksyon ng nanay, bagamat siya nasa US, itong si Evelyn, nagbiyahe pa to mula sa Misay, natulog pa kung saan-saan, makaabot lang sa amin. So ngayon, kung ikaw bibili ng lupa sana at pumasok yung mga anak mo, inalam mo muna, malinis ba? Ikaw, nasa ng magulang mo? Pag sinabi sa Amerika, inaalaw ba ng magulang mong ibenta ang lupa? Kasi ang nagmamayari ng lupa, ang anak mo. Bakit itong mga bastos na anak, sasabihin na kay Evelyn, simula ngayon, kami na, ay binakuran na. Paano yung transaksyon ng nanay niya? Sinabi mo sa ng nanay niya, sige, Sita, ako nang bahala dito kay Evelyn. Bagamat wala silang kontrata, may kontrata ba kayo, sunduan? Or ano lang to, yung verbal? Yung resibo lang sa Resibo. May resibo na nagbayad ka. Ang presyo ng 100 square meters, 40,000, nakabayad ka ng 30,000. Yes po. So sabi niya, kapag nabayaran mo na ng full 10,000, 40,000, tsaka mo Deed of sale. deed of sale doon sa 100 square meters. Yes po. Ayaw daw ng mga anak, Sita, paano yan? Ikaw naman ang nakabili niyan, bumili ka ng magulo na lupa, ay kasama to, ang kaguluhan. Sir, nagsulti man good, sir, ang tag-iya, sir. Kinsa ng Pag-asa ko na ang- tag-iya, kining inahan or anak? Ang anak. Ay, dili ko. Hindi po pwede. Ako na kay Bilin, sir. Nagsulti sa ako, sir. Nga, ibaligyan ta niya ang kanang yuta po niya sa ako. O niya, ningon ko, dili ko mo palit, kay dili ko matagaan og deed of sale sa iya, ha. Okay. Kung ito na ko sa iya, ha. Okay. Munang, ningon ko, dili ko mo palit ana imong yuta, kay wala pa man katagaya na sa tag-iya, kay wala pa man mo mahuman og bayad, kay tuluman ka ko anang iya, sir. O niya, bali isa ang iya bayaran. Sita, sandali. Okay, ta-translate ko. Ang kausap mo ba ang nanay or kausap mo yung anak? Ang anak, sir. Ay, Sita, paulit-ulit na ako kanina nagsasabi. Hindi po pwede yung anak at ang magmamayari ang magulang. Bagamat ang magulang sa Amerika, hindi pwedeng tanggalan ng karapatan ng mga anak ang may nagmamayari ng lupa kasi wala namang sakit, may discernment pa. Para maintindihan mo, papasukin natin si Attorney Batas Mauricio, abogado to. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa iyo. Sa ating mga kababayan, magandang umaga po, Ginoong Bentulfo, maayong buntag sa ating mga panauhin mula po sa Bisaya. Okay. Attorney, narinig mo ba, may karapatan ba ang mga anak agawin ang ito'y mga bagay na pagdedesisyon sa magulang na sa Amerika na ang magulang, nanay, ay nakipagtransaksyon dito sa lumapit sa atin si Evelyn na ibinenta daw yung lupa, na may kausapan sila, may mga resibo siya, na yung 100 square meters is only 40,000 pesos. Nakabayad na siya ng 30,000 pesos with the receipt. And then 10,000 pesos ang balance. Ang sinabi daw ng doktor na nagmamayari, as long as nabayaran mo na yan, ibibigyan na kita ng absolute deed of sale doon sa 100 square meters. Sa anumang kadahilanan, nagtayo na siya, sa anumang kadahilanan, bigla na lang, pumasok ang mga anak, sila na raw take over, at binakuran na, nagtayo na ng bahay itong si Evelyn doon sa pinayagan siya ng kanyang nanay. So ngayon, ibinenta sa iba. At nagpabarangay pa yung anak. Kaya itong kausap natin si Sita, ang kausap niya raw ay anak at hindi naman daw yung may-ari. So anong tingin mo, anong illegal dito, anong mali dito, attorney, o anong mang tama na nakikita mo? Take it away.
Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. Sa ating pong mga kababayan, narito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, lalo na sa mga inaabuso ng kanilang kapwa. Pakinggan po natin ang sinasabi ng mga lituntunin at batas sa Pilipinas may kinalaman sa pagbebenta ng mga ari-arian, lalo na ng lupa. Una, tanging yung may-ari po, lalo na kung may titulo, kung may tax declaration, ang siyang may karapatang magbenta. Wala pong karapatan kahit na ang kanyang asawa, kung ito'y nakapangalan ng solo sa nag-iisang asawa lamang, wala din karapatan ang mga anak na pakialaman ang pagbebenta ng mga lupa o iba pang ari-ariang hindi natitinag. Ang tawag po dyan, immovable property o real property, kasi hindi po yan maililipat gaya ng lupa, gaya ng building sa kung saan-saang lugar. So, dalawa po kaagad ang punto. Yun lamang pong may-ari, wala nang iba. Pangalawa, wala pong pakialam yung asawa o di kaya yung pong mga anak sa pagbebenta. Yan po yung katotohanan ng hindi mapapasubalihan, matatagpuan sa Kodigo Sibil ng Pilipinas. Ikatlo pong punto rito, kung ang katransaksyon nito pong nagreklamo sa ipabitag mo ni Ben Tulfo ay ang ina at siya ang tunay na rehistradong may-ari, nako po, hindi po siya po pwedeng pakialaman ng ng anak nung nagbebenta o nung may-ari na nagbenta na dito po sa nagrereklamo sa atin sa ipabitag mo. Kung nakialam po ang mga anak, maaari po silang managot ng estafa. Bakit po? Double sale po lilitaw ito eh. Ang masakit po dyan, baka pati ang ina masabit, masangkot, sapagkat palilitawin ng mga anak na binigyan sila ng karapatan ng ina kahit verbalan lamang. Delikado po yan sa katayuan ng ina sa Estados Unidos kasi po pwedeng maging batayan yan para magreklamo doon po sa Immigration and Naturalization Service ng Amerika ang mga nalulokong Pilipino dito po sa bansang Pilipinas. Naku. Pangatlo, pang-apat, kasong estafa po yan. Kasong estafa po yan at ang ibig sabihin, Ginoong Ben Tulfo, ng estafa may parusang pagkakabilanggo hindi bababa ng 6 na taon. Ito po, 40,000 ang lunilitaw na pangkalahatang sangkot, so not less than 6 years imprisonment ang kaharap ng mga anak at kung mapapatunayang nagkasala din ang ina dahil nakipagsabwatan o nagbigay ng pahintulot pati na yung ina na nasa Amerika. Naku. Okay, babalikan natin dito. Si Sita. Sita, narinig mo ba kung anong sinasabi ng abogado rito, kung ano yung mga bawal? Kami naman ay hindi ka namin tinuturuan, bagkos sinasabi lang natin kung anong naaayon sa batas. Nagpapaliwanag sa inyo, Attorney Batas Mauricio, dito po sa pagbibili ng lupa. Sita, may gusto ka bang sabihin? Ako itatranslate ko sa iyo kung gusto mong ibisaya ako sa iyo. Naintindihan mo ba kung ano sinasabi ng abogado? Naintindihan ko, sir. Naintindihan ko, sir. Alright. Pero hindi Okay. ko alam, sir, sa kanilang mga anak. Ganito, ignorance of the law excuses no one. Kahit na hindi mo alam. Ngayon, alam mo na, lalo na alam mo na, Attorney Batas, ngayon, alam niya na, at tinuloy niya pa rin, the more, hindi na po pwede yan. Kaya hindi ba may kasabihan na Attorney Batas mo, ignorance of the law excuses no one? Ngayon, pinaalam na natin sa kanya. Yeah, maganda po yan. Alam na niya ngayon, lalo nang hindi siya magkakaroon ng depensa o di kaya pagtaka sa pananagutang kriminal na magbibigay sa kanya ng pagkakakulong ng hindi bababa ng 6 na taon. Maliwanag po yan. Ayun, Sita, narinig mo ba? Ngayon, alam mo na, hindi mo po pwedeng sabihin, hindi ko man alam yan. So, ignorance of the law excuses no one. Gusto kong ipaliwanag sa iyo, at ibibisaya ko sa iyo. Kining nahitabo din pwede man kasuhan ng estafa ka ng inahan o kung nahibalan ng inahan na kining gihimo ng kanyang anak, o niya, dili siya magsamok, di siya magsulti, kana ay pagkukonsente, madadawit yung nanay at yung anak. Mapreso ba na sa 6 years sa estafa? Kay dili man pwedeng kining anak, gihimo ng inak, illegal man. Sabot ka. Dili man ako ang batas. The law is a law is a law. So, if you transact business ka pareho nito, hindi man to namimili ka lang ng karneng baboy sa palengke. Or hindi ka bumibili ng siopa o pandesal. Pag ito'y binilhan mo rito, may mga legal na mga bagay na hindi mo basta malilipat ang titulo. Ano ang pwedeng gawin nitong pwede magkaroon ng annotation or anything kung sakaling magmatigas ang ulo na pwedeng gawin na ito'y normally para dito sa nagrereklamo just in case magmatigas sila, attorney, yung bang annotation on the title or whatever it is that they can do, is that a possibility? Pwede po siyang magsumite sa Registry of Deeds kung yan ay titulado o
o sa assessor's office kung tax declaration lang ang nakakasakop ng tinatawag nating Notice of Adverse Claim. Yan po ay sa ilalim ng Presidential Decree 1529, Property Registration Decree sa bansang Pilipinas. Ano po ibig sabihin ng adverse claim? Sinumpaang salaysay na nagpapahayag na po itong nagreklamo sa atin na una nang nakabili at siya na ngayon ang dapat kinikilalang may-ari. At yung pagkakabenta ng mga anak sa ibang tao, hindi dapat kinikilala. Ang ibig sabihin niyan, annotation of the adverse claim, pagpapatala sa Registry of Deeds o sa Assessor's Office ng pagpapahayag nitong nagrereklamo sa atin na siya ang ngayon ay tunay na kinikilalang may-ari at hindi pwedeng bilhin ng iba ang lupa. Okay. Sita, kasabot ka. Ang iyon ng Oo. abogado? Oo, sir. Karon na Kilala hibal-an ko ni yan mo. ng Pili. Karon na Kilala hibal-an ko yan, sir. pangutan ako. Karon na hibal-an nimo, unsang himuon nimo? Sila rin pili, sir, o kanang babae nga nagpalit og una nga nagpalit og yuta. Dili babae. Ang ngalan niya ang ngalan niya din hisita para ayaw god ingon na dili babae kini ha. Tao ni naay pangalan. Ayan, nalimot man ko, sir, yung pangalan. bastos man ang ingon nimo kinang babae diha. Ano kaya kung sasabihin ko rin, ikaw babae, may pangalan to si Evelyn. Ay, Evelyn. Okay, sige. Kilalanin mo ang pagkatao niya. Huwag mo sasabihin ka ng babae. Kung sasabihin ko, ikaw babae. Ikaw nakabili. Sir, si Pili lang, sir, o si Evelyn ang magkuanana, sir, kay wala man ko kahibaw. Ang akong gustong himuon sa imo, kanang transaksyon, gihimo ng anak niya, giaagaw sa iyang mga inahan, pero kung ang inahan ay kasabwat ba, kumprot, delikado, mapreso silang duha. Kaya naaman na may transaksyon. Ikaw, bumili ka. Kanang yuta na imo, pwede man magreklamo unya butangan ng notice of adverse claim kanang yuta nimo dili mapasa imo kaya bayaran mo siya unya makipagsitol ka ba? Sitol. Kasabot ka? Sir. Kanang kabastusan naghihimo ng anak niya dili man pwede na. Kay bastos man ang anak, ang gihimo ng anak kanang yung titulo sa inahan. Tinanggalan niya ng karapatan ang kanyang magulang maliban na lamang attorney. Maliban na lang siguro, pwede pumasok yung anak kung sakaling hindi talaga, wala nang discernment, nagkasakit, bedridden, hindi ba, attorney, pwedeng pumasok ang mga anak kung sakaling gano'n, at wala nang discernment, kaya pupunta sa anak, pero respetuhin para ng anak yung sinasabing transaksyon na una doon. Tama, attorney? Tama po yan. Hindi nila po pwedeng baliwalain ang mga magulang, lalo na sa magulang po ang ari-arian, Ginoong Bentulfo. Yan po problema ng mundo. Binabaliwala na magulang, ay nabuhay pa. Ayun. Well, attorney, nasabi mo na ang lahat. Maraming salamat at Agaybay nagbibigay linaw ngayon. Kami naman, pagdating sa pagbatas, we don't, hindi namin po pwedeng, ito'y bagay na parang magsasalita kami na hindi kami eksperto. Pagdating sa pagiging dalubhasa sa batas, yan si Attorney Batas Mauricio. Attorney, maraming salamat. Maraming salamat. Daghang kayong salamat, Ginoong Bentulfo. Daghang kayong salamat. Mga igsoon, mga higala nga nagtanaw o nagpaminaw sa tulumanong ipabitag mo, ni Bentulfo. Maayong udto, maayong hapon, maayong paniudto kaninyong tanan. Okay. Talo pa ako dun sa Bisaya. Kala ko si Attorney Ilocano, yung pala dinaig pa ako. Ako, nagkapilipilipit na ako rito sa Bisaya. Tabangi ko. Sus Ginoo. Sita, alam mo na ngayon. Alam mo, Sir, Sita? magulat lang ko sa kang Evelyn o kang Koan, Pili, sige. Magulat ako sa ilang, sir, sige. duha. Ang imong himuon, Sita, ingunon nimo dito sa anak, ayaw kika bastos. Kanang imong inahan, dili man wala man ang unsa man na dili man siya bedridden. Respeto lang ba? Giingon man ang Attorney Batas Mauricio, respetuhin. The fifth commandment, honor thy father and thy mother. If you don't honor your father and thy mother, abay, teka muna, kahit na government superior, mga bosses, ino-honor natin yan. So, kung ikay kinukonsente mo ang kabastusan ng anak, na kung sino man yung anak nagsalita na akala mong talpulano, akala mong magaling sa mundo, mali yung kanyang Kung nakikinig man ngayon, ako gusto kong sabihin dito, kung nakikinig man tong anak na nagsalita na si Fe Michael Abihar, mamati sa ako, Michael, dili mo gustong ma-interview, kining akong ingon sa imo, daghang kang sayop.
Kaya gihimo ni mo, wa kay respeto sa imong inahan. Unya, abi ni mo si talpulano ko na hibal-an ni mo kanin dinhi sa kalibutan. Pagtarong diha. Kung ako lang kung gibaligyan ng inahan sa imo sa ako, unya gihimo na ako sa ay so adto ko diha sa patusin kita diha. Ay tarong diha. Tarong kayo, ay, ako masuko sa imo na ko. Dako kayong kamao na ako. Tili ko Biyernes karon. Lagot ko, wa pa ko gikaon kay gutom na ko, lagot na ko. O ngayon, Asita, daghan salamat sa inyo. Kayo nanonood, ganito po kami pag nagtatanggol. Ngayon, pagiging gutom ko, ay wala kayong pakialam. Kakain ako pagkatapos nito. Okay, tutulong ako sa iyo. Gagawin natin, babalik ka. Kailangan respetuhin yung transaction. Kapag hindi, tutulong kami para masampan ng kaso. Nakusas may resep pa yan. Kapag hindi inayos to, pating magulang malilintikan. Kaya si Sita sinabi na, kaya ikaw itong lintik na anak ko, awatin mo ako. Andiyan pa pagkain ko. Pandesal and corned beef at saka cherubia. O sige, okay? Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo, may tatak. Tatak Tigre, Tatak Bitag. Ako po si Ben Bitag Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Susunod. 13 taong nanilbihan bilang kagawad, inalisan ng insentibo na kapitan, pati sweldo, ginawang hulugan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Nagbabalik po, isang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo, 13 taon na nilbihan bilang kagawad. Inalisan ng insentibo ni Kapitan, pati sweldo, ginawang hulugan. Matagal na nagsisilbi bilang kagawad o nanilbihan bilang kagawad sa barangay Mario Alba. Ginampanan naman daw niya ng maayos ang kanyang trabaho. Alam nyo, hanggang sa matapos ang kanyang 3 termino. Kaya ganoon na lamang ang sama ng loob ng hindi binigay ang insentibong SRI or Service Recognition Incentive or PEI or Productivity Enhancement Incentives nitong nakarang taon. Nang questionin ni Mario ang kanilang kapitan at municipal accountant, hindi daw masagot ang mga ito kung bakit hindi binigay sa kanya. Itong dahilan kung bakit lumapit na sa hashtag ipabitag mo si Mario, detalye ng sumbong. Panoorin. Ako si Kagawad Mario Alba, nanunungkulan at naninirahan sa Barangay Manato Central, Tagkawayan, Quezon. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo ng aking problema ay mailapit ko sa kanila upang masolusyonan ang mga kaproblemahan ko ito sa aking kasaysayan sa buhay. Na ngayong December, dumating ang Christmas bonus ay hindi na nila binigay sa akin ang mga dapat na benepisyong mapapunta para sa akin. At hindi nila ako pinulong kung bakit ganoon ang nangyari. Binigla na lamang nila ako nang sila magtanggapan na. Hindi po ako nakatanggap ng PEI. Saka yung SRI po ay hindi rin nila ako binigyan. Hindi nila ako pinapirma at ang sinabi nila sa akin ay hindi na nila ako kasama sa dapat na bigyan. Yung pangatlong termino ko, hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Sa ganda ng aming samahan, hindi ko akalain magkakaroon ng ganitong pangyayari na hindi ako magkakaroon ng biyaya. Sir Ben, sana po makuha ko ang pinagserbisyohan ko ng matagal na panahon sa aming panunungkulan, sa aming barangay, ng napakatagal na panahon, napakaganda naman ng aking pinagserbisyo sa kanila. Sana po may pagkalab niyo sa akin ang mga biyayang yun na gusto kong makuha. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Simpleng reklamo lang po. Ang gusto niyo po na makuha rito ni nagreklamo sa atin, si Mario, dating kagawad, ang kanyang mga insentibo. At ito na pinagkakalob naman talaga ng batas. Ano? Mang Mario, kumusta ka na? Kumusta na kayo? Ayos naman po. Alright. Kailan mo huling nakausap itong barangay chairman ninyo at ninyong treasurer ninyo? Ito pong 29 ng December. Okay, anong sinabi sa iyo? Hindi mo talaga matatanggap? Binibigyan po ako ng 2,000, hindi ko po matatanggap yan. Dahil hindi yan ang hinahangad ko. Dahil ang hinahangad ko yung tamang para sa akin. Napapalob sa batas yun. Okay. So, kinausap mo ba si Kapitan kung bakit ganito? Na parang ang decision ba rito si Kapitan? Or pinapapatupad ni Kapitan kung ano yung mga insentibo yung pinagkakalob sa iyo sa ilalim ng DILG? Tama? Dati po ipinagkakalob nila sa akin yan, pero ngayon lang nangyaring hindi.
Magkano ba dapat ang makukuha mong insentibo sa matapos kang manalbihan? Magkano kaya? Tatanggapin ko po sana ngayon ayun pong ang nawala sa akin ay yung 5,000 at saka yung 16,300 16,003. na SRI. Okay. Sino nagbigay ng computation sa iyo? Yun pong isang kagawad. Kagawad din. Sinabi sa iyo, ito yung tama Yun ang dapat. tinanggap niya. Tinanggap niya. Pareho kayo ng mga panahon yon. Wala ka naman kayang problema or utang or anything na cash advance na maaaring ibinawas sa iyo. Wala po akong pagkakautang. So, ang gusto mo lamang dito, yung insentibo na sinasabi mo rito, yung Service Recognition Incentives, Productivity Enhancement Incentives, or PEI, at saka SRI. Yan po ang hinahabol ko lang. So, ang problema mo ay ano ba, sa barangay mo or yung tresurero or sabihin mo sa akin, paano kita matutulungan? Sinong kakausapin ko rito? Sila po yung dalawa, si Kap at saka yung treasurer na yan. Okay, sige. Sa linya ng telepono si Ricardo Butardo at magandang umaga sa iyo, Kap Ricardo Butardo. Magandang umaga po. Okay. Kap, salamat sa pagtanggap mo po ng tawag namin. Si Ben Tulfo po, sa ipabitag mo. At live po tayo sa IBC TV 13, Kap. Sige po. Kap, nandito po yung dating kagawad po na si Mario Alba at dinudulog niya po sa amin. Siguro po hihingi lang kami ng linaw sa inyo. At ito po yung sinasabi niyang SRI at Productivity Enhancement Incentives at parang dito po naman po, pwede rin mo namin tatawagan ng DILG. Ano po bang issue rito na bakit sinasabi niya ay hindi raw po sapat yung parang inaabot lang dapat ate sa kanyang 2,000 ng inyong tresurero? Kap, ano masasabi niyo rito? Ano matutulong natin dito sa dati mong kagawad si Mario? Opo. Ganito po yan. Siya po ay, nang kami ay mag-chiki ng buwan ng Disyembre, ay tinanggap po nila at pinirmahan pa, may payroll po kami pinamahagi yung treasurer ko, ng year-end at saka tasgit po, yung 5,000 at saka yung year-end. So, ibig po sabihin, natanggap po nila yon. Sila yung pumirma doon. Okay. Sumunod po, inilabas na po ang PEI, Okay. hindi po sila kasama. Bakit po? Bakit? Ayon po sa memo na dumating Memo galing saan po yan? sa Malacanang po na ikay ng accounting sa mga bawat treasurer ng barangay. So po ang ginawa, yung pong mga datihan hindi lumaban, naka-last term at saka natalo, ay hindi po tinatanggap. Okay, Kap, sandali lang po para hindi naman po mawalang galang lang po, hindi po namin kayo pinuputol. Gusto ko lang po malinawagan, So hindi po kasama, sabi niyo, ang memo galing sa Malacanang? Hindi ba dapat ang mga memo galing sa galing sa DILG, sa ilalim kayo ng DILG? Sa Barangay Affairs? Anong kinalaman ng Malacanang po rito? Ang galing po sa, ito po, kung siya po ay may dalang dokumento, hingin po ninyo at pinabigyan po ni Tres namin yan. Okay, Kap, sandali lang po, hindi po siya entitled sa Productivity Enhancement Incentives at saka Service Recognition Incentives? Opo, kasi po ang Bakit kailangan hindi daw po siya? Bakit hindi po siya kasama sa productivity sa tagal ng panahon na ginugol niya? So, ano po Ang yung nakalagay productivity? po, Okay. ang nakalagay po doon sa memo na dumating sa amin yung Administrative Order number 12. No, sa akin, Kap, kayo ba'y humingi ng gabay o wisdom? Humingi ba kayo ng gabay dito sa ginagawa ninyo na talagang baka kasi nagkaroon lang kayo ng maling interpretasyon dito, Kap? Hindi, na ito po. Meron po, hawak-hawak ko nga po. Okay. Ito po ay galing sa accounting Okay. ng munisipyo ng Tagkawayan, ibinaba sa 45 barangay bawat treasurer po. So, ang sinabi po, kung may reklamo, yung hindi na lumaban, natalo, at yung nag-last term, So, Kap, ang productivity
enhancement incentive, wala pong kinalaman sa pagkaintindi ko, well, correct me if I'm wrong, sa mga lumaban o natalo, yung insentibong naganap dun sa mga ginampanan nila tungkulin sa mga nakaraang, sabihin natin, termino o taon na magiging basihan ng insentibo. Hindi po yung paglaban at natalo. Hindi po productivity enhancement incentive yan. Kasi wala ka pang insentibo, yung productivity ka, anong nagawa mo? Hindi yung anong ginawa mo at natalo ka. Medyo mali ata ang PEI, pagkaintindi ko. At saka, Kap, gagawin ko muna, Kap, hindi po ako makikipagtalo. Hindi po. Ako po ay magbibigay lamang ng pahayag sa inyo. Mawalang galang lang po. Kasi hindi naman po ako pagkaintindi ko po bilang kami nasa Fourth Estate sa media, na-interpreta po namin, nasasalin po natin yung mga bagay na kapareho po nito. Matataya nga po kami ng taong bayan. Lahat po ng mga mali ng mga, sabihin natin, sa mga pagkilos po o desisyon na ginagawa ng mga ehekutibo or sa legislatiba, gagawin po namin, ilaluntad mo na. Ito po, the Productivity Enhancement Incentive or PEI of 5,000 pesos shall be given to personnel not earlier than December 15 of the current year subject to the following conditions. Binabasa ko po ito, ano? The employees are... Sandali lang ka, patapusin mo ako and then pasasalitain kita. At hindi po tayo pwede magtalo dahil ako may binabasihan. So ang alam mo, hold on to it, sasabihin ko muna dahil ito'y binabasa ko. The employees are still in the service of November 30 of the current year. So the employees have rendered at least a total of an aggregate of 4 months of service, but still in service as of December 30 of the current year, including leaves and absences with pay. Those who have rendered less than a total of aggregate of 4 months of service, but still in the service of the November 30 of the current year shall be entitled to prorated PEI. Galing po yan sa gobyerno, hindi po galing kay Ben Tulfo. At hindi po pwede ako magagawa-gawa ng aking mga sinasabi rito at ay dokumentado po ang aking sinasabi. Hindi po ako nagko-komentaryo. Ito po ay mga kasulatan at binabasihan ko po. Ito naman po ang sinasabi rito sa RSI. 20,000 pesos is SRI is granted to civilian personnel occupying regular contract or casual positions personnel who are still in the government service. As of November 30, 2023, the personnel who rendered at least 4 months of satisfactory service. So yan po ang sinasabi natin dito. So ibig mong sabihin, yung kanyang, kung sakaling ito'y tatanong ko po, wala na po siya nung Oktubre, nung nakaraang taon? Oo, wala na po siya. Kailan po siya tumigil ng kanyang pagtatrabaho bilang barangay kagawad? Nagtumigil po siya, nung magbutuhan po kami, October 30, October 30 ng anong taon? 2023. O 2023. So, ano pong nangyari doon sa mga nakaraang buwan, Setyembre, Agosto, Hulyo, Hunyo, Mayo, Abril, yung sinasabi, Marso, Pebrero, Enero, ibabalik po tayo patras ng patras. May termino pa siyang pinagsisilbihan. Hindi ba niya kikilalanin po yun? Ito yung sinasabing insentibo? Kasi ang pinagbabasihan mo dahil wala na siya, hindi ka nakasama, accumulated aggregate. Ibig sabihin, naipon niya. Mga naipon niyang serbisyo na siya po'y nabibigyan ng sinasabing ito'y insentibo. Hindi po, baka mali po yung sinasabi ninyo. Baka mali po pagkaintindi po ninyo. Ang insentibo po, hindi po binibigay sa mga natalo. Dahil natalo ka, wala kang insentibo. Dahil hindi ka tumakbo. Hindi, mali po yan, pampolitika po yan. Pinag-uusapan po rito, ano ang ginawa niya? Ano ang nagawa niya? Ano ang ginampanan niya mga nakaraang buwan at taon siya'y nanilbihan bilang kagawad? Hindi po yung, wala na siya noong October 30, 2023. Pues, ano naman ang nangyari doon sa patrasin natin hanggang sa mga Enero ng 2023. At anong nangyari noong Desyembre hanggang 2022, hanggang nung eleksyon? Sige nga. Ibig mong sabihin, mababaliwala yun. Ang pinagbabasihan mo dahil natalo siya. So, parang dahil natalo ka, talo rin yung PEI mo. Ganun ba ang ibig sabihin noon?
So, sir, pwede na ako magsalita. Oh, mabuti naman. Sagutin mo muna bago ka magsalita. Opo. May tanong ako na sasagutin mo, hindi tayo nagdedebate, question and answer. At wala ako sa kondisyon makipagdebate, makipagtalo sa iyo. Ang aking layunin, in search for truth, kung ano yung kinakailangan at malaman, maintindihan ng taong bayan. Hindi So, ako ganito nakikipagtalo, mawalang galang lang po ka. Karapatan ni Juan de la Cruz maintindihan itong mga pinapalabas ng ating pamahalaan tulad ng PEI. Ano ang interpretation mo dyan? Malinaw po sa sinasabi yan nakasulat yan. So the employees are still in service of November 30 in the current year. Sige, gusto ko lang sabihin sa iyo, wala po ba siya earlier in December of the current year? So, ito yun. Length of service, 3 months to less than 4 months, 50%. Kailan ka ba? Nung Enero, in 2023, nandoon ka sa kanila? Kagawad ka? Uulitin ko kasi parang nabibig. Okay. So, January hanggang January 2023 hanggang October 2023. Kagawad ka ba? Opo. So, Kap, ano pong nangyari doon sa Enero hanggang Oktubre? Tapos sabi nyo na medyo wala na siya ng Nobyembre o ano man. Ano po yung mga naipon niya na yun ay kabilang po sa insentibo? Yun pong gusto kong prorated kung sabag, aggregate or accumulated kung tawagin. Ano pong ibig sabihin nun? Sige po. Sila po, yung tinatanggap namin buwan-buwan hanggang Oktubre na honorarium, natanggap po nila. Iba po yung honorarium sa Yung nga po, yung year-end po at saka mid-year bonus at saka po yung ano ba yung okay. cash gift. Kap, sandali lang Kap, medyo bigyan mo po ako ng edukasyon. Baka siguro mangmang po ako. Ako'y magpapakumbaba. Pasensya na po sa kamangmangan ko po. Maaring ignorante po ako rito. So, baka pwede niyo po ako bigyan ng kunting edukasyon. Sige po, mag-aaral po ako sa inyo. Ang pagkaintindi niyo po ng PEI. Ay, sir. Hindi, Kap, gusto ko pong maging guro ko po kayo at ako po yung magbababa na pagiging estudyante. Turuan niyo po ako at ipaalam po natin sa taong bayan anong interpretasyon niyo po dito sa sinasabi niyo Hindi na po PEI. ako magsalita, sir. Kaya nga po, ang aking paliwanag, hindi ako nakikipagdebate. Of course, magsasalita po kayo. Ako po'y humihiling ng kaliwanagan. Okay, At hindi ako nakikipagtalo sa inyo. Sige, paliwanag nyo. Maging guro ko kayo dahil ignorante po ako, isang estudyante lang po ako, kayo po'y guro, instructor, or professor, prop. Pakipaliwanag ang ibig sabihin ng PEI. Ito nga po pinaliliwanag ko. Ang amin pong treasurer sa panahon po ng SRI ay may ibinigay na galing Malacanang ang accounting. So, bago po namin ito ginawa, nagtanong po muna ako rin sa mga karatig barangay kung ano ba ang katotohanan dito sa dumating pong memo sa amin. So, ang ginawa po ay ang tatanggap lang daw po ng SRI ay ang bago at ang PEI. Yung pong sa PEI na halagang 5,000, 1,000 po ang pinabigay sa bago. Doon naman po sa SRI ay 2,000 po ang sinabi nila na ibigay. So sa 45 barangay po, sir, dito sa aming bayan ng Tagkawayan, ay marami po rin ang katulad niyang inireklamo niyan. Mga datihang kapitan na nakatapos po na wala na rin pong natanggap. So kami po ay sumunod lang po, sir, sa memo na ipinag-utos ng accounting na yun ang sundin po namin. Hindi naman po karakaraka na kami po ang may kagustuhan nito. Yun po yung nangyari. Ngayon, ang sabi ko po sa kanya,
kung hindi ka naniniwala doon sa pinaliliwanag na wala na raw nga kayong matatanggap, hindi naman po siyang magtanong sa bayan at sa DILG. Ay sabi po niya, ay hindi siya hindi na siya doon dapat magtanong at dito na nga po daw sa inyo magtatanong. Ay sabi ko, wala akong magagawa kung yun ang iyong decision. Hindi ko naman po yan pinagbawalan na magtanong. Sa dapat pagtanungan. Kap, sandali lang, sandali, relax, hinga. Pareho kayong mga orangutans. So ngayon, pareho mga thunders. O sige, labanan ng thunders to. Sige. Kap, pasasalitain po natin si Mario Alba, yung dati mong kagawad, ha? Pagbibigyan ko lang sa... Okay, sige, tanongin mo. Ako yung nagtanong kay Tris, ang nung sabi sa akin, malaya ka magtanong sa bayan sa accounting. Pumunta ako doon, hapon ko siya nakausap, maga ako pumunta, kasama ko pa si Kagawad Manny. Nakatawag na agad siya sa accounting. Yung sinabi niya sa akin, siya rin sinagot sa akin ng accounting. Paano pa ako magtatanong sa bayan? Ay, dapat nagtanong ka kagawad, pati sa DILG, at yun ang sinabi, yun ang bilin na kung sino daw ang nagre-reklamo at hindi mapanaunawa ay papuntahin sa kanila. Ay, hindi ka naman nagpunta at nakipag-usap. Wala doon ang DILG na pumunta ako. Kasama ko si Manny. Kung wala doon ang DILG, sino tinanong mo para nasagot yung tanong mo? Ay, sa accounting nga ako nagtanong at doon ako pinapunta ni Tris. Oo, nakausap mo ang accounting. Nakausap ko pa, ayun yung sinabi ni Tris, nakatawag na daw sa kanila si Tris. Anong sinabi ni Tres? Paano ang hindi tatawag kagapad? Okay. Ay, ang sabi mo nga, ay hindi totoo yun at gawa-gawa laang. Ako naman, nagtatanong lang dito kung may makukuha ako, wala nga. Kap, sandali lang, Kap. Okay. Nagtinanong mo, para magkaliwanagan, magiging referee ako ng konti rito. Ano ang sinabi sa iyo ng accounting at yung treasurero sa bayan? Yun daw po ang bagong memo ngayon. Kaya nga, ano nga yung bagong memo? Kung ano ba, may matatanggap ka o wala? Wala daw po. O wala ka matatanggap? Wala ka matatanggap. Yun ang sabi sa akin, ay kung wala sabi din. nila, alangan ba naman ako mag-uutos sa kanila? Hindi naman ako taong gobyerno. Kuminsan, siguro sa anumang kadahilanan, kung ano yung kupondo na yun, ipaglalaban kita, pero kung ganyan ang sinasabing interpretasyon nila, hindi ako makikipagdebate. Kasi sinubukan mo, kasama mong kagawad, pumunta ka doon sa tresurero, pumunta ka sa accounting, iisa lang sinasabi, wala ka matatanggap, yun na yun. Ay, wala po ako magagawa. Gusto ko lang maliwanagan ako. Naliwanagan ka na ngayon. So malinaw na. Opo. So naniniwala ka na kay Kap. Kasi si Kap, parang sinasabi, magtanong ka sa bayan. Kaya lamang po. Hindi ko na questionin kung ano yung mga sinabi ko kanina. Kasi kuminsan sa gobyerno, kung ano yung available funds, yun lang. Okay? So, hindi ko rin ki-questionin yun kasi hindi naman ako tao ng gobyerno. So, sige, anong gusto mong sabihin? Meron pa po akong sasabihin. Sige. Tinanong ko po yan si Kap na binibigyan ako ng 2,000. Itinago pa niya kami dun sa... Hindi, binibigyan ka ng 2,000. Binibigyan po ako. Galing nung sa Christmas party. kabutihang loob yun. Opo daw, kuno. Pero, tinanong ko siya, kung yung SRI ay nailabas nilang lahat, nailabas po, 130,000. Hindi ka naman daw kasama roon. Sabi ng... Ay, sa kanila lamang po ba yun? Yung pinaghirapan ko na wala na. Sandali muna. Okay. Kap, parang lumalabas, sa inyo lang ba yung SRI? Kaya ito, nang gagalaiti si Thunder 1, Yun, ikaw ang si Thunder hinahabol 2. Okay, Thunder 1 versus Thunder 2. Okay, anong sagot mo, Thunder 2? Yung pong 130,000, Oo. 700, ano ba yun? 740, Okay. yun po yung tinirmahan at inilabas namin. Okay. Ay sila naman po, siya at saka yung dalawa pa niyang kasama, ay wala po doon sa payroll. Okay. Paano po siya papipirmahin doon sa resolution? Ay ang nilagay lang po sa payroll, ay yung 3 bago at 1 SK. Okay. Naintindihan ko na, Kap. Kung... So po yung, sir, sa padagdag ko, Sige. yung pang 2,000 na ibinigay ko sa kanila, Okay. 3, yung po ay hiniling ko doon sa mga kasamahan ko na mabigyan sila Okay. ng katulad doon sa 2,000 po na tatanggapin ng mga bago. Ayun. Yung po ay binawas na namin doon sa kanang amin na
kuha. Ayun. Kap, At naintindihan ko wala na. naman pong halagang 20 mil ang natanggap namin sapagkat 130. Ganito na, ano? Naintindihan ko na. Ginawa mo ang lahat para matanggap yung mga bago at saka yung mga dati, parang lumabas, kabutihang loob mo yun, yung 2,000 pesos. Tama? Pero Para yun, naman. sir, yung 2,000 po doon sa bago, galing po doon sa 130. Ayun, nabinigyan sila. Yun ang gusto kong sabihin, Kap. Na ginawa mo, nag-effort ka, na yun din ang nandoon sa 130. Tama? Opo. O yun, okay. Naintindihan mo na ngayon. 102 at 101. Okay, ba't ka natatawa? Natawa po kayo. Sir, Okay. Kap, okay na. Nagkakaintindihan na kami rito. yung pong 2,000 doon sa nasa akin, Okay. na binigay ko, tinanggap na po nung dalawa niyang kasamahan. Alright. Yan ang po ang hindi ko pa nabibigyan. Uy, ikaw, punta ka Sapagkat doon. Hindi nga po pa niya Okay, nauunawaan. Kap, papupuntahin ko na lang. At para medyo, kaya naman pala. Sige, ando ka, punta na roon. Hindi Kap, hindi ko na po kukunin niya sa inyo. Yung pala inyo din yan, pinag-ambagan, nakakaya pa sa mga kasamahan yan. Ay talaga, at ito naman hindi na namin hahati-hatiin pa. Ito pag may dalaw pari tayo, binibisita ang barangay, Alright, doon sige, na lang ganito na. namin ito gagastusin. Alright, okay. Sige, Kap, Sige maraming naman. salamat na, Kap. At Nagkaliwanagan nagkaliwanagan na po kami, Kap. Salamat po sa inyong pagpapaliwanag. At nabigyan niyo po ako ng linaw, parang guro, ako'y estudyante, ako po yumuyuko sa iyong karunungan at kaalaman. Pasensya na po kayo, hindi naman ako po, ako'y sinubukan ko lang at Yeah. nakita ko na tama po kayo. Sir, ako Yes. po ay humihingi din sa inyo ng paumanhin. Ay, wag na po, wag na po. Ay, Sumagot lang po ako. tama po kayo ron, doon Kap. sa sinasabi. Papaumanhin din po ako sa inyo, Kap. At pareho na po tayo, Kap. Tabla na po tayo, okay? Opo, kasi po yung 45 barangay, Mhm. lahat naman po ay ganun yung nangyari. May nakatapos, may Okay. natalo, at sige, mga Kap. hindi rin po nagtanggapan. Alright, Kap. Sige, Kap. Naintindihan ko na po. Maraming salamat. Ano? Sige, Marami Kap. po salamat. Okay. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Ikaw naman, pambira ka naman, oh. Bossing naman pa. Tigilan mo ng tampororot. Pambira ka naman, oh. Alam mo, pag medyo nagkakaedad na, ang hirap na talaga, ano? Sir, kaya na, may pumunta medyo, dito talaga. okay lang, wag kang magalit, pwede ka magtampo. Maliwanagan ako, talaga ako ibang isip. Hindi, okay lang. Okay, nagtatampo ka lang, hindi ka nagagalit. Iba yung nagtatampo sa nagagalit. Alam niyo bang gusto ninyo? Tampororot, galitatits. Darating din ako. Balang araw, tatanda rin. Lilipas din ako. Okay? Okay na sa'yo? O they say, anong ginagawa mo ngayon? Pinagkakaabalahan mo? Ay, ako po'y namamaupa ng paglilinang para magkapira. Wala na po ba kayong balak na, may ilang taon na po kayo? 62 po ako. 62 ka na. Abay, kita mo nga naman, ano? Okay, so bata pa. Malakas pa naman ang tuhod. Ay, malakas pa po ako. Magko-construction nga gusto ko dahil para may hanap buhay ako. Okay ba mga braso natin? Okay pa ba? Kayang-kaya ko po yan. Okay. May chicks ka ba? Ay, hindi po nangangailangan na ng ganyan. Wala Ako'y nagsisikap na lang mabuhay ang aking apo. May dalawa po akong apong inalagaan. Pinag-aaral ko, kaya ako'y... Wala bang sumisipat-sipat sa iyo dyan pag medyo nakakita Hindi na po ako nag-iintindi niyan. Hindi, ibig sabihin, hindi mo intindi, pero sila, intindi ka. Ay, wala po akong magagawa doon. Ay, ang problema, paano kung medyo binuntutan ka? Ay, hindi ko na po Nakabuntot-buntot alam. sa'yo lagi, parang tuta na. Tama na ako mag-alaga ng aking mga apo. Okay. Kung ganun, James, nakikinig ka. Mag-alaga ka lang ng apo. Kaya hinahabol ko yun para maipagpalaki ko man sa aking mga apo, maibili ko ng gamit ng aking apo nag-aaral. Eh kung wala, hindi wala akong magagawa. Maliwanag. Ano pong pagpapasalamat ninyo sa pangmaykapal? Kung gano'n ay parang dapat marami po kayong pasasalamatin sa edad po ninyo niyan. Kita nyo nga naman. Malakas pa po kayo. Marami pong iba. Ay, ako po'y labis 55 nagpasalamat pa sa Panginoon, sa lahat ng mga tinamasa ko sa buhay. Kasiyahan man o kasamaan, ay nagpapasalamat ako. Dahil sa aking pagkakabuhay ay siya nagbigay sa akin ito. Kayo ba'y Kristiyano? Opo, Katoliko? Katoliko. Okay. Hindi niya nakakalimutan magsimba. Ay, lagi po at may dalaw pare sa amin eh. Ganun ba? Kailan huling pangungunang umpisal ka? Ay, noon lamang pong umalis ako doon. Dalaw pare doon. So, sikap naman, nagalit ka, di ba? Dapat mangumpisal ka, nagalit ka roon. Sabihin mo, Ay, Padre, hindi na po galit babalik yung pakikisama ko sa kanila.
Ako'y ibang magtampo eh. Iba ang ugali ko. Kilala nila ang pagkatao ko, hindi nila ang isip ko. Ayun na, medyo relax. Ang kapatawaran ay kinakailangan pag nagtatampo ka, nabubuo sa galit at puot. Gusto mo bang akong parang medyo gaganap ng... O, umpisa natin. Hit it, music! Mang Mario, pakikiusap ko sana sa iyo. Pasalamat ka sa poong may kapal sa mga biyayang ibinigay sa iyo't pinagkaloob sa mahabang panahon. Ang mga kaalaman at karunungan ay biyayang galing sa poong may kapal. Ang gusto lamang ng poong may kapal, kikulang o sapat, kakulangan o sobra-sobra, huwag mong kalimutan magpasalamat. At ang mga taong pinagtatampuhan mo dahil may nagawang hindi tama, hayaan natin silang maisip na medyo balikan ka at ihingi ng kapatawaran. Darating din yan, sila'y maliliwanagan. Huwag naman sanang dibdibin mo ang mga bagay na parang ikaw ay kinakawawa. Pag dinibdib mo yan ay sabi mo, abay ikay iba talaga pag nagtampo, mauuwi sa galit at puot. Magiging bihag ka sa iyong galing at puot at para'y pinasok mo ang sarili mo sa loob ng piitan na ang tanging iyong magagawa ay ipalaya mo ang sarili mo sa poong sa loob ng piitan at bibigyan kita ng susi. Ito ang susi, tanggapin mo. Tanggapin mo. Buksan mo ang piitan. Buksan mo. Lumabas ka sa piitan ng puot at pagtatampororot. Ngayon ay malaya ka na. Matitikman mo na ang simoy ng hangin na humahampas, malamig na hangin sa iyong mga pisnging. At nakikita mo ang liwanag. Tiririt ng ibon. Tit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 . Malapit na magtanghali at malapit na ang tanghalian. Marami nang nag-aantay ng tanghalian. Isa na ako roon. Wala na po kaming oras. Kami nagpapasalamat po dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, nagbibigay linaw. Tulad po rito kan, nabigyan na po ba kayo ng linaw? Ay, kung yun po, Papatawad mo na si Kap. bahala na po ako doon. Ikaw na. Paano kung si Kap ang pupunta sa iyo at sasabihin, pwede bang patiwarin mo ako, patatawarin mo? Ay, hindi ko masasagot yan. Paano yan? Paano ka bibigyan ng swerte? You have to settle your conflict. Settle to settle. Ganun lang. Higit sa sumbungan. Investigahan kasamang tampuhan. Ano bang reklamo bibigyan ng solusyon at aksyon? Ito ay nag-iisang pambansang sumbungan, tulong serbisyo, may tatak-tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito pa yung hashtag ipabitag mo.